Ang gabi ay malalim na sa gitna ng natataasang magusali sa Makati, at ang tanging maririnig sa loob ng marangyang opisina ang CEO ay ang mahinang ugong ng aircon at ang ritmikong pakpata ng ulan sa malawak na salamin ng bintana. Sa ibabaw ng mahaling leather na sofa, isang katawan ang nangingini, hindi sa lamig, kundi sa isang damdaming nagumapaw at nakakatakot. Adrian, hindi po. Sir. Nakakahiya po. Isang bulong na halos pakiusap ang kumawala sa malabi ni Elara. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsusumamo. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila nalunot sa biga ng katahimikan sa pagitan nila. Ang mainit na hininga ni Adrian ay tumatamas sa kanyang tainga, at ang boses nito'y mabigat at puno ng pananasa nang ito'y bumulong pabalik. Shh! Elara, hayaan mo lang. Sabi nito. At ang makamay niyang kanina'y tila umaalo at nagbibigay kalinga, ngayon ay isa ng mapangahas na pagtuklas sa bawat kurba ang kanyang katawan. Ang dahan-dahang paangat ng tela ng kanyang palda ay hudyat ng pagbaksa ng huling pader ng kanyang pagtutol, kasabay ng luhang na simulang mamo sa gilid ng kanyang nga mata. Ngunit paano nga ba humantong ang lahat sa ganito? Paano ang isang simpleng dalaga na tulad niya ay napunta sa ganitong sitwasyon, sa mabisik ng isang lalaking hindi kailanman maaring majingka niya? Ilang buwan lamang ang nakalipas, si Elara ay isang sariwang hangin mula sa probinsya, dala-dala ang isang malatang puno nga pangarap at paasa para sa isang mas magandang kinabukasan sa Maynila. Ang makuha ang posisyon bilang personal na kalihim ng CEO ng DeMarco Holdings na si Adrian DeMarco ay tila isang katuparan ng lahat ng kanyang dasal. Para sa kanya, si Ginoong Adrian DeMarco ay isang perpektong nilalang, matalino, makapangyarihan, at higit sa lahat, napakabait. Siya ang larawan ng tagumpay na nais niyang marating balang araw. Ang hindi niya alam, sa likod ng perpektong imahe na iyon ay isang lalaking matagal ng know-how sa koneksyon at pagmamahal. Ang kanyang kasal kay Isabela DeMarco ay matagal nang naging isang malamig na kasunduan, isang negosyo na kailangang panatilihin para sa kanilang estado sa lipunan. Si Isabel, na laging abala sa sarili niyang mundo ngang sosyalidad at karera, ay hindi na ang babaeng nakpatibok ngang puso ni Adrian noon. At sa papasok ni Elara sa kanyang mundo, sa kanyang opisina, dala ang kanyang natural na kagandahan at busila na puso. Hindi na malayan ni Adrian na ang simpleng init na dalangang dalaga ang siyang magiging epoy na dahan-dahang susuno sa lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang unang pagtapak ni Elara sa naglalakihang pinto ng DeMarco Holdings ay tila papasok sa isang ibang mundo. Ang malamig at makintap na sahig na gawa sa marmol ay sumasalamin sa kanyang nanginginig na imahe. Isang simpleng dalaga na may suot na pinaglumaan ngunit malinis na bestida at sapatos na ilang beses nang nakipaglaban sa putik ng kanilang probinsya. Sa paligid niya, ang mga taong naglalakad ay tila may ibang bilis, mga lalaking naka-Amerikana at mga babaeng suot ang pinakabagong moda. Lahat sila'y may tiwalang humahabang na tila pag-aari nila ang mundo. Sa bawat yaba niya patungo sa elevator, lalo siyang nanliit. Dala niya sa kanyang kamay ang isang brown na envelope, na naglalaman ng kanyang transcript at resume, ang tanging sandata niya sa digmaang hindi niya alam kung paano lalabanan. Sa waiting area ng executive floor, lalong lumakas ang kabo ng kanyang dibdib. Ang kasabayan niyang aplikante ay pawang babaeng tila sanay na sa ganitong kapaligiran. Ang kanilang mga mamahaling bag ay nakapatong sa kanilang mga kandungan, at ang kanilang pag-usap ay tungkol sa mga dati nilang pinagtrabahuhan na kilalang kumpanya rin. Si Elara ay tahimik na naupo sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang envelope na parabang ito ang kanyang kalasak. Narinig niya ang pangalan ng unibersidad na pinagtapusan ng mga ito, mga kilalang pangalan sa Maynila, samantalang ang sa kanya ay isang maliit na kolehiyo lamang sa kanilang bayan. Sa sandaling iyon, gusto na niyang tumayo at umuwi. Ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang ina at ama, ang paasang nakapinta sa kanilang nga mata nang siya iihatid sa terminal ng bus. Kaya huminga siya ng malalim at naghintay. Elara Sandoval, tawa ngang isang babae mula sa loop. Halos mapatalon siya sa kanyang kinaupuan. Nangingini ang natuhod na tumayo siya at pumasok sa isang malawak na boardroom. Ang mahabang mesa ay tila isang larangan kung saan siya huhusgahan. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay hindi ang tatlong HR personnel na nakaupo ron, kundi ang lalaking tahimik na nakaupo sa dulo ng mesa, sa pinakaupuan ng kapangyarihan. Siya si Adrian DeMarco. Hindi niya dapat ito makikita,
Hindi sa ganitong level ng interview. Ngunit nakaroon ng biglaang emergency ang HR director, at dahil may libreng oras si Adrian, isang pambihirang pagkakataon, nagpasya siyang umupo at magmasid. Nasimula ang mga tanong, mga teknikal na tanong tungkol sa kanyang kakayahan, mga sitwasyong susubo sa kanyang paisip. Sumasagot si Elara ng buong katapatan, ang kanyang boses ay mahina ngunit may laman. Hindi ito ang maensayadong sagot na karaniwang naririnig ng mga tagapanayam. Habang nagsasalita siya, nakatutok lamang ang mga mata ni Adrian sa kanya. Hindi niya pinapansin ang mga kwalipikasyong nakasulat sa papel, kundi ang nakikita niya sa kanyang harapan. Nakikita niya ang kislap ng katapatan sa mga mata nito sa tuwing ito'y sumasagot. Napapansin niya ang bahagyang pamumula ng pisngi nito dahil sa kaba, at ang paraan ng pagkagat nito sa kanyang ibabang labi kapag nag-isip. Para kay Adrian, nasanay na sa mga taong laging may suot na maskara, ang kaharap niya ay isang bukas na libro. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Nang halos patapos na ang interview, nagsalita sa wakas si Adrian, at ang kanyang malalim at mahinahong boses ay tila pumuno sa buong silid, pinatahimik ang lahat. Miss Sandoval, simula niya, bakit mo gustong matrabaho dito? Hindi dahil sa sweldo o sa pangalan ng kumpanya. Sabihin mo sa akin ang totoong dahilan. Natigilan si Elara. Ang tanong na iyon ang bumasa sa kanyang inihandang na sagot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng pagka-interes sa likod ng seryosong mukha nito. Dahil po, pangarap ko pong mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko. Dahil gusto ko pong patunayan sa sarili ko na kaya ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang simpleng sagot na iyon, na sinabi ng walang bahid ng pagkukunwari, ang siyang tumata sa isipan ni Adrian. Sa mundong punong ambisyon at pagkaganit, ang dalisay na hangarin ng dalaga ay isang bagay na kakaiba. Doon mismo, nakdesisyon na siya. Ang unang araw ni Elara sa trabaho ay tila isang panaginip. Ang kanyang mesa ay nasa labas lamang ng opisina ni Adrian, isang malaking espasyo na napapalibutan ng salamin na may tanawin ng buong siyudad. Ang suot niya ay isang simpleng puting blusa na binili niya mula sa kanyang naipon, at isang itim na pencil skirt na hanggang tuhod. Itinali niya ang kanyang mahabang itim na buhok sa isang simpleng ponytail, na lalong napalitaw sa magandang hubog ng kanyang lig at balikat. Habang inaayos niya ang kanyang magamit, hindi niya maiwasang hindi sulyapan ang anino ni Adrian sa loob ng opisina. Ang presensya lamang nito ay sapat na para pakabahin siya. Elara, pumarito ka sandal, utos ni Adrian mula sa intercom. Ang boses niyang iyon, na narinig niya sa unang pagkakataon ng malapitan, ay tila musika, isang bagay na sabay na nakpapakalma at nakpapagulo sa kanyang sistema. Dahan-dahan siyang pumasok. Umupo ka, sabi nito. Kasabay ngang isang maliit na ngiti na hindi man umabot sa mata nito ay sapat na para pagaanin ang kanyang pakiramdam. Ipinaliwanag ni Adrian ang kanyang nga magiging tungkulin. Habang nagsasalita ito, hindi maiwasan ni Elara na mapako ang tingin sa paraan ng paggalaw ng malabi nito, sa intensidad ng mga mata nito. Nararamdaman niya ang bawat titik nito, isang titik na propesyonal ngunit may kung anong bigat, na tila sinusuri hindi lang ang kanyang kakayahan kundi pati na rin ang kanyang buong pagkatao. Ito ang una mong gawain. Ayusin mo ang schedule ko para sa buong buwan. Magulo ito. Kaya pagpasensyahan mo na, sabi ni Adrian sabay abot sa kanya ng isang makapal na plena. Sa pag-abot niya rito, ang dulo ng kanilang madaliri ay naglapat. Isang segundo lamang iyon, ngunit para kay Elara, iyon ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong braso, nakpatayo ng kanyang balahibo. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Adrian bago ito mabilis na bumawi. Namula ang kanyang mga pisngi at mabilis niyang kinuha ang plena. Sige po, sir. Pakbalik niya sa kanyang mesa, ang kanyang puso ay dumadagundong. Niyakap niya ang plena na para bang isang kayamanan. Hindi niya alam na sa kabilang banda ang salamin, si Adrian ay nakatingin sa kanya, hindi na nakikinig sa kausap nito sa telepono. Ang isip niya ay nasa pakiramdam ng dulo ng daliri ng dalaga, isang dampi na naiwan ng kakaibang init, isang init na matagal na niyang hindi naramdaman sa kanyang malamig at kalkuladong mundo. At ang simpleng amoy na naiwan ni Elara sa kanyang opisina, amoy ng sabon at kalinisan, ay nanatili roon. Isang paalala na sa araw na iyon,
Isang bagong presensya, isang mapanganib na tukso, ang pumasok sa kanyang buhay. Ang profesional na linya sa pagitan nila, mula pa lamang sa unang araw, ay nagsimula ng maging malabo. Ang unang linggo ni Elara sa DeMarco Holdings ay lumipas na tila isang mayos na sayaw ngang gawain. Mabilis niyang natutunan ang ritmo ngang opisina, ang nga hindi nasusulat na batas, at higit sa lahat, ang nga kagustuhan ni Adrian DeMarco. Alam na niya kung anong oras ito umiinom ng kape, kung gaano katapang ang timpla nito, kung sino-sinong natawag ang dapat unahin, at kung anong madokumento ang kailangan nitong makita bago pa man nito hingin. Ang kanyang pagiging mahusay at halos hindi napapansing presensya ay naging isang mahalagang bahagi ng araw-araw na operasyon. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang tahimik na presensya ay hindi pala talaga tahimik para sa lalaking pinagsisilbihan niya. Mula sa loob ng kanyang opisina na nababalutan ng salamin, si Adrian ay isang palihim na manonood. Ang una niyang pagangas sa katapatan ng dalaga ay unti-unting napalitan ng isang mas malalim na interes. Pinapanood niya ang paraan ng pagkagat ni Elara sa kanyang labi kapag nahihirapan sa isang spreadsheet. Pinapansin niya ang isang hiblangang buhok na laging nakakawala mula sa pagkakatali nito at marahang humahaplo sa kanyang pisgi. At higit sa lahat, napapansin niya ang isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan sa kanyang nga empleyado. Si Elara ay hindi kailanman naunang umuwi. Palagi itong nagaantay hanggang sa makaalis siya, at kung minsan ay natatagal pa para ihanda ang makakailanganin kinabukasan. Isang gabi, hindi na niya natis at tinanong ito, "Hindi ka pa ba uuwi, Elara?" Ang dalaga ay nagulat at mabilis na tumayo ng tuwid. "Tatantiyahin ko lang po ito, sir, para mayos na ang lahat para bukas." Ang sagot na iyon, na puno ang dedikasyon, ay tila isang maliit na batong bumago sa kalmadong tubig ng puso ni Adrian. Sa isang mundong puno nga taong ginagawa lamang ang sapat, ang sobra-sobrang pagmamalasakit ni Elara ay isang bagay na nakakabiyani. Ang unang konkretong kilos ng atensyon ay dumating isang gabing pareho silang inabot ng dilim dahil sa isang madalyang ulat na ipinagawa niya. Nakita ni Adrian mula sa kanyang opisina ang pagod sa muka ni Elara, ang bahagyang papikit ng mata nito habang nakatiti sa monitor. Isang kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Imbes na diretsong umuwi, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa ang pumasok sa kanyang isip. Naglakad siya patungo sa executive pantry at personal na nagtimpla ng 2 tasa ng kape. Ang amoy ng bagong timplang kape ay sumuno sa kanya pabalik sa tahimik na palapa. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ni Elara. Nang mapansin siya nito, isang malinaw na pagkagulat ang gumuhit sa muhang dalaga. "Sir, akala ko po nakaalis na kayo." Hindi naksalita si Adrian. Inilapa lamang niya ang isang tasa sa tabi ng keyboard nito. "Mukha kang pagod, Elara, inumin mo ito." Ang simpleng maasalitang iyon, kasama ang kilos na iyon, ay may kakaibang bigat. Ginamit niya ang unang pangalan nito, siya mismo ang gumawa ng kape. Para kay Elara, ang init mula sa tasa na gumagapang sa kanyang nanlalamig na mga ay hindi may kukumpara sa init na biglang kumalat sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay nagsimulang tumibo ng napakabilis. "Salamat po, sir." "Sobrang salamat po." Tumango lamang si Adrian at bumalik sa kanyang opisina, ngunit hindi na sa trabaho nakatuon ang kanyang isip. Palihim niyang pinanod ang reaksyon ni Elara, ang pamumula ng pisngi nito habang marahang humihigop sa kape, at isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan ang gumapang sa kanyang sistema. Mula sa tasang iyon ng kape, sumunod ang salita. Ang papuri ni Adrian ay hindi na pangkalahatan. Naging espesipiko ang ito. "Mahusay ang pagkakabuat mo sa ulat na ito, Elara. Nakatipid akong 1 oras dahil sayo. Maganda ang paraan ng pa-organisa mo sa mga file. Mas madali ko nang mahanap ang kailangan ko." Bawat papuri mula sa isang taong tulad niya ay tila isang matamis na lason para kay Elara. Nakakalasing at nakpapaalap sa kanyang pagnanais na lalo pa siyang mapansin. Ang pahangang profesional na nararamdaman niya ay unti-unti nang nababahiran ng isang mas personal na damdamin. Kasabay ng papuri ang personal na tanong, "Kamusta ang pag-adjust mo sa Maynila? Mayos ba ang tinutuluyan mong apartment? Hindi ka ba nalulungkot at malayo ka sa pamilya mo?" Tinatanong niya ito sa mga panahong hindi nila inaasahan habang sabay silang naglalakad patungong elevator o habang naghihintay na matapos mag-brain ang isang makina. At si Elara, nauhaw sa koneksyon sa malaking siyudad na ito,
ay unti-unting nabubukas. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mamagulang, ang kanilang mali na buki, ang kanyang magkapatid. At si Adrian, sa sorpresang kanyang sarili, ay nakikinig ng mabuti. Ang nga simpleng kwento ni Elara ay tila isang pahinga mula sa kanyang magulo at puno ng tensyon na buhay. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang CEO, at hindi rin ito ang kanyang sekretarya. Sila ay 2 taong nag-usap lamang. Ang tensyon na nabubuo sa pagitan nila ay umabot sa kasukdulan isang hapon. May isang mahalagang kontrata na kailangan nilang paaralan ng makasama. Imbes na ipabasa ito kay Elara mula sa kabilang panig ng kanyang malaking mesa, tinawa niya ito sa kanyang tabi. Halika dito, Elara. May gusto akong ituro sa iyo sa screen. Nanginginig na lumapit si Elara at tumayo sa tabi ng kanyang upuan. Sobrang lapit nila sa isa-isa, kaya amoy na amoy niya ang mamahaling pabango ni Adrian, isang halimuyak ng sandalwood at katat. Isang amoy ng kapangyarihan at pakalalaki na tila humihigop sa hangin at nagpapakipot sa kanyang pahinga. Habang nakaturo si Adrian sa monitor, ang kanyang isip ay nagsimulang maglakbay. Hindi na ang magsalita sa kontrata ang kanyang nakikita, kundi ang balat salik ni Elara na napakalapit sa kanyang muha. Nakikita niya ang bahagyang patibok ng ugat doon, isang senyales ng buhay na tila sumisigaw sa kanya. Naamoy niya ang buhok nito, hindi pa bango, kundi ang malinis na amoy ng shampoo. Isang simpleng amoy na nagiging mapanganib na pamilyar at nakakaadik para sa kanya. Sa ilalim ng mesa, kinuyom niya ang kanyang kamao, isang pagtatangkang kontrolin ang isang biglaang pagnanasang hindi niya dapat maramdaman. Ang pagnanasang idikit ang kanyang muha sa lit nito, ang pagnanasang hawakan ang balikat nito. Si Elara naman ay halos hindi na makahinga. Ang lapit ni Adrian ay nakakapanlambot ng tuhod, ramdam niya ang init na nakmumula sa katawan nito. Sinusubukan niyang mapokus sa screen, ngunit ang kanyang isipan ay blanko. Ang tanging alam niya ay ang presensya ng lalaki sa kanyang tabi, ang kamay nitong ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Nang matapos ang paliwanag ni Adrian, mabilis na umatras si Elara, pabalik sa kanyang mesa, ang kanyang mukha ay nagiinit at ang kanyang pahinga ay mababaw. Pareho silang naiwang nababagaba sa kuryenteng dumaloy sa pagitan nila sa maikling sandaling iyon. Ang atensyon na nasimula sa isang tasa na kape ay isa na ngayong apoy, isang maliit ngunit lumalakas na apoy na pagnanasa na pareho nilang pinipilit na huwag pansinin, ngunit alam nilang pareho na naroon. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lumaki at sunugin ang lahat. Ang namuang tensyon sa pagitan nina Elara at Adrian sa manadaang linggo ay tila isang kordang unti-unting humihigpit. Ang nga palihim na suyap, ang nga malilit na kilos ng pag-alala, ang nga hindi sinasadyang pagdampingan nga kamay, lahat ay nadada sa bigat ng kuryenteng bumabalot sa kanilang dalawa sa tuwing sila makalapit. Ngunit nananatili pa rin ang isang hindi nakikitang pada sa pagitan nila, isang pada na gawa sa profesionalismo, posisyon, at respeto. Siya pa rin si Ginoong De Marco, ang makapangyarihang CEO, at siya naman si Elara, ang hamak niyang kalihim. Ngunit ang pada na iyon, nasa tingin nila'y matibay, ay malapit na palang gumuho, at ang pagbaksak nito ay magiging kasing ingay at kasing gulong ang isang paparating na bagyo. Nasimula ito sa isang hapon na tila karaniwan. Ang papalubo na araw ay napipinta ng kulay ginto at kahel sa kalangitan ng Makati, isang tanawing laging hinahanggaan ni Elara mula sa kanyang mesa. Ang opisina ay unti-unti nang nababawasan ng tao, at ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng kanyang pagtatype at ang malayong ugong ng trapiko sa ibaba. Nasa loob ng kanyang opisina si Adrian, abala sa isang conference call. Para kay Elara, ang sandaling ito ang katahimikan sa pagtatapos ng araw ay ang kanyang paborito. May isang payapang pakiramdam, isang komportableng rutina na nagsimula ng mabuo sa pagitan nila. Ang presensya ni Adrian sa kabilang panig ng salamin ay hindi na nakakakaba tulad ng dati. Sa halip, ito'y nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad at pag-ari. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasa ng isang marahas na pagtunog ng pribadong linya ni Adrian. Nakita ni Elara ang pangalang lumabas sa caller ID sa kanyang monitor. Isabel. Kadalasan, ang mga tawa mula sa asawa nito ay mabilis at walang emosyon, tungkol sa mga social event o mga bagay na kailangan para sa mga bata. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang pinto ng opisina ni Adrian ay bahagyang nakaawang, at narinig ni Elara ang pagbabago sa tono ng kanyang amo.
Nagsimula ito ng mahinahon, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, ang boses ni Adrian ay tumaas at napuno ng isang patitimping galit na hindi pa kailanman narinig ni Elara. Hindi. Isabel. Hindi ako makakapunta sa isa na namang walang kwentang charity ball na yan. Oh, trabaho. Itong trabahong ito ang nagbabayad para sa magarbong pamumuhay mo. Nanigas si Elara sa kanyang upuan, ang kanyang nga daliri ay nakahinto sa ibabaw ng keyboard. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nakikinig sa isang bagay na hindi para sa kanya. Kailan ba ang huling beses na nag-usap tayo ng maayos, Isabel? Isang usapan na hindi tungkol sa isura natin sa publiko o tungkol sa pera? Isang mapait na tawa ang sumunod. Huwag mong idamay ang nga bata dito. Ni hindi mo nga sila nakikita dahil mas abala ka sa makaibigan mo. Bawat salita ay tila isang punyal na tumutusok hindi lang kay Adrian, kundi pati na rin sa puso ni Elara. Ang perpektong imahe ni Ginoong De Marco ang mahinahon, ang laging may kontrol, ang perpektong lalaki ay nakalamat sa kanyang harapan. Ang naririnig niya ngayon ay hindi isang CEO. Ito ay isang lalaking nasasaktan. Isang asawang puno ng sama ng loob, isang taong pagod na sa pakukunwari. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga, tumakbo papalayo, ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa kinaupuan. Ang tawa ay natapos sa isang malakas na kalabo ngang telepono na ibinaba ni Adrian. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng opisina at halos makpatalon sa kanya. Sumunod ang isang katahimikang mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa sigawang naganap. Hindi gumagalaw si Elara, takot na kahit ang kanyang pahinga ay makadagdag sa tensyon. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob ng opisina, nakita niya si Adrian na nakatalikod. Ang nga balikat nito ay baksak. Ang nga kamay nito ay isinuklay sa kanyang buhok sa isang kilos ng matinding pagod at kawalan ng paasa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pahanga at takot na nararamdaman ni Elara para sa kanya ay nawala. Ang nakikita niya na lamang ay isang lalaking wasak, isang taong nalulunok sa kalungkutan. At sa paguhongang pada ng paggalang na iyon, isang bagong damdamin ang umusbong isang matinding awa at isang hindi may paliwanag na pagnanais na aluin ito. Naalangan man, tumayo si Elara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung dapat ba siyang umalis na lang at makpanggap na walang narinig. Ngunit ang makita itong ganito kahina ay tila isang pang-udok na hindi niya kayang balewalayin. Naglakad siya patungo sa pantry, nangingini ang mga kamay, at kumuhang isang baso ng malamig na tubig. Ito lang ang tanging bagay na naisip niyang gawin, isang simpleng kilos ng pagmamalasakit. Kumatok siya ng marahan sa nakabukas na pinto. Sir? Lumingon si Adrian, ang kanyang mukha ay isang maskarangang paghihirap. Nang makita siya nito, isang galit ang unang sumilay sa kanyang nga mata, galit na may nakasaksi sa kanyang kahinaan. Ngunit inabot ni Elara ang baso ng tubig. Sir, baka po kailangan ninyong tubig. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, puno ang paalala na walang bahid ng panghuhusga. Tumingin si Adrian sa baso, at pagkatapos ay sa mga mata ni Elara. Nakita niya ang sinseridad doon. Kinuha niya ang baso, at ang kanilang mga daliri ay muling nakdampi, ngunit sa pagkakataong ito, may ibang kahulugan na ang dampi na iyon. Hindi niya ininom ang tubig, naupo siya ng mabigat sa kanyang silya, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya kay Elara nang walang anumang pader sa pagitan nila. Narinig mo, hindi ba? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay pagod at garalgal. Tumango lamang si Elara, hindi makapagsalita. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Adrian. Ganyan ang kasal ko, Elara. Isang pagtatanghal. Isang walang katapusang negosasyon kung saan pareho kaming talo. Matagal na kaming hindi maasawa. Sa totoong kahulugan ng salita. Ang pag-amin na iyon, ang pagpapakita ng kanyang kahinaan, ay isang bagay na mas matalik pa kaysa sa isang halik. At si Elara, sa kanyang labis na awa at pananais na magbigay ng kahit kaunting ginhawa, ay gumawa ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Inabot niya ang kamay ni Adrian na nakapatong sa mesa at marahan itong tinapan ng sarili niyang kamay. Sa una, ang kamay ni Adrian ay nanigas sa ilalim ng kanyang palad. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niyang unti-unti itong lumuwag, at dahan-dahan, ang kamay nito ang humawa sa kanya. Hindi ito isang hawak ng pagnanasa, kundi isang hawak ng isang taong nangangailangan ng koneksyon. Isang taong nalulunod na kumakapit sa tanging bagay na inalok sa kanya.
Sa katahimikan ng opisinang iyon, sa ilalim ng papalubo na araw, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Wala na si Ginoong Demarco at ang kanyang sekretarya, ang naroon na lamang ay si Adrian at si Elara, dalawang kaluluwang nagtakpo sa gitna ng isang kapirasong katotohanan at kalungkutan. At alam nilang pareho na simula sa sandaling iyon, wala nang babalikan pa. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabing iyon kung kailan gumuho ang pader sa pagitan nila. Isang bagong uri nga tahimikan ang namuo sa opisina, isang katahimikang hindi awkward, kundi puno ang mahindi sinasabing salita at pangunawa. Ang nga palitan nila ang tingin ay mayroon ng ibang kahulugan. Ang nga ngiti ni Adrian ay hindi na formalidad lamang, at ang bawat pag-alala ni Elara ay mayroon ng bahid ng personal na pagmamalasakit. Ang relasyon nila ay naging isang pribadong sayaw, isang sikretong ibinabahagi nila sa pamamagitan ng kilos na sila lang ang nakakaintindi. Sila ay nasa bingit ng isang bagay na pareho nilang alam na mapanganib, ngunit wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na umatras. Ang pagkataon para sa susunod na hakbang ay dumating sa anyong isang malaking proyekto. Isang biglaang proposal para sa isang kliyente mula sa ibang bansa na kailangang matapos sa loob lamang ng 24 na oras. Ang buong palapak ay naging abala, ngunit sa huli, tanging sina Adrian at Elara na lamang ang naiwan upang ayusin ang mga pinal na detalye. Ang malawak na boardroom, na karaniwang lugar na nga formal na pagpupulong, ay naging kanilang personal na espasyo. Ang nga papel ay nakakalat sa ibabaw ngang mahabang mesa. At makatabi silang nakaupo, ang kanilang nga balikat ay paminsan-minsang nakakadikit sa tuwing may ituturo ang isa sa mga dokumento. Naoda silang ng pakain mula sa labas at kinain ito mula sa isang kahon habang patuloy na nagtatrabaho. Sa gitna ng corporate na kapaligiran, ang eksena ay tila isang bagay na domestiko, isang bagay na pamilya at komportable, na lalong nakpatindi sa kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Halos magahating gabi na nang sa wakas ay matapos nila ang lahat. Isang pakiramdam ng tagumpay at matinding pagod ang bumalo sa kanilang dalawa. Ang nga ilaw ngang siyudad sa labas ng bintana ay tila mabituin na bumaba sa lupa. Tumingin si Adrian kay Elara. Nakita niya ang pamumulangang maatan nito dahil sa puyat, ngunit nakita rin niya ang determinasyon at talino na lalo niyang hinanggaan. Isang alon ng pasasalamat at isang bagay na mas malalim pa ang kanyang naramdaman. Nagawa natin, sabi niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang pagod na mukha, gutom na ako, at mukhang babaksak ka na sa pagod. Hayaan mong ilibre kita ng isang mayos na hapunan, Elara. Hindi yung ganito. Bilang pasasalamat ko. Naalinlangan si Elara. Gabi na. Ang imbitasyong iyon ay hindi na tungkol sa trabaho. Ngunit nang makita niya ang sensiridad sa mamata ni Adrian, ang pakiusap na nakatago sa likod ng masalita nito, hindi niya magawang tumanggi. Ang pursang humihila sa kanya palapit dito ay mas malakas na kaysa sa kanyang pag-alinlangan. Sige po, Sir. Adrian. Ang halos pabulong na pabikas niya sa unang pangalan nito nang walang kasunod na Sir ay isang paamin, isang patawid sa isang linyang matagal na nilang iniwasan. Hindi siya dinala ni Adrian sa isang magarbo at kilalang restaurant kung saan maari silang makita ng iba. Sa halip, namaneho sila patungo sa isang maliit na kali sa isang mas tahimik na bahagi ng siyudad at pumasok sa isang lugar na tila isang sikreto. Isang maliit na restaurant na may mainit na ilaw, malambot na musika, at mga pribadong sulok na napapalibutan ng halaman. Ang lugar ay elegante ngunit hindi nakakailang. Ito ay tila isang bulan na magpoprotekta sa kanila mula sa mundo sa labas. Para kay Elara, na hindi pa nakakapasok sa ganitong uri ng lugar, ang lahat ay tila isang panaginip. Bahagya siyang nailang sa kanyang suot na damit opisina, ngunit nang mapansin ito ni Adrian, marahan nitong sinabi, "Huwag kang mailang, Elara. Ang ganda mo. Bagay ka dito." Nang makaupo na sila sa isang pribadong mesa sa sulok, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa isang kandila sa gitna, ang lahat ng bakas ng pagiging mag-amo nila ay tuluyan ng naglaho. Dito, sila ay si Adrian at Elara lamang. Ang usapan ay hindi na tungkol sa mga kontrata o mga kliyente. Tinanong ni Adrian si Elara tungkol sa kanyang mga pangarap, hindi bilang isang aplikante, kundi bilang isang taong gusto niyang tunay na makilala. Ano ang gusto niyang gawin sa buhay? Ano ang kanyang pinakamalaking takot? Ano ang nagpapasaya sa kanya? At si Elara, sa ilalim ng hipnotismo ng mata ni Adrian at ng init ng paligid, ay nagbukas ng kanyang puso.
Ikinuwento niya ang tungkol sa pangarap niyang bilhan ng maliit na bahay ang kanyang mga magulang, ang kanyang pagkahilig sa pagbabasa ng mga libro, ang masimpleng bagay na nakdudulot sa kanyaneng, kaligayahan ang amoy nga lupa pagkatapos umulan, ang lasa nga mangga mula sa kanilang bakuran. Habang nagsasalita siya, si Adrian ay nakikinig lamang, bawat salita niya ay tila iniinom nito na parang isang taong uhaw na uhaw. Ang kanyang kawalang malisya at ang kabusilakan ng kanyang mga pangarap ay isang matinding sampal sa komplikado at madalas ay mababaw na mundo ni Adrian. Pagkatapos, si Elara naman ang naglakas loob na matanong. Adrian, masaya ka ba? Ang simpleng tanong na iyon ay tumama kay Adrian ng may bigat na hindi niya inaasahan. Walang sinuman sa kanyang mundo ang natanong sa kanya niyan ng may ganoong katapatan. Tumingin siya sa kandila, at pagkatapos ay samnga mata ni Elara na sumasalamin sa liwanag nito. Hindi ko na alam, sagot niya ng may malungkot na katapatan. Nasa akin na ang lahat ng sinasabi nilang sukatan ng tagumpay. Pero pakiramdam ko, ang buhay ko ay isang script na sinulat ng ibang tao, at ako lang ang gumaganap. Ikinuwento niya muli ang tungkol sa kanyang pagsasama ni Isabel, ngunit ngayon ay wala ng galit, tanging isang malalim na pagod at kalungkutan. Kami ay ma-business partner sa isang kumpanyang tinatawa na Pamilyang De Marco Elara, pero ang pagmamahal, matagal nang namatay yun. Sa gitna ng kanyang pagkuwento, hindi namalayan ni Elara na ang kanyang kamay ay gumapang na sa ibabaw ng mesa at marahang dumapo sa kamay ni Adrian. Isang kilos na puno ng simpatiya at pangunawa. Tumingin si Adrian sa kanilang makamay na makapatong, at pagkatapos ay muli sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo na. Hindi ito tensyon ng pagkakaiba, kundi tensyon ng isang malakas at hindi mapigilang atraksyon. Isang pang-akit ng dalawang kaluluwang parehong nalulungkot at naghahanap ng kanlungan. Hinawakan ni Adrian ang kanyang tingin, at sa titik na iyon, libu-libong ipinakbabawal na salita ang kanilang pinapalitan ng walang kahit isang tuno. Ang hapunan ay natapos, ngunit ang gabi nila ay malinaw na hindi pa. Ang pag-uwi nila ay magiging tahimik, ngunit isang katahimikang mas maingay at mas mapanganib kaysa sa anumang usapan. Ang biyahe pabalik mula sa restoran ay binalot ng isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang usapan. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang banayad na ugong ng makina at ang kanilang mapinipigil na pahinga. Sa labas, ang mga ilaw ng siyudad ay dumaraan na parang nga makukulay na guhit, malayo at tila hindi totoo. Pakiramdam ni Elara ay nasa loob sila ng isang gumagalaw na bula, hiwalay sa buong mundo, bawat ugat sa kanyang katawan ay gising na gising. Ramdam niya ang init na nakmumula kay Adrian sa kanyang tabi. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mata ang paraan ng pahipit ng makamay nito sa manibela. Ang pinahalong amoy ng mamahaling pabango nito at alak na kanilang ininom ay tila isang gayumang lalong napapabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang parte niya ang sumisigaw sa takot, ngunit isang mas malakas na parte ang umaasa sa kung anong mangyayari sa pagtatapos ng gabing ito. Si Adrian, sa kabilang banda, ay nakikipadigma sa kanyang sarili. Ang bawat metro na kanilang tinatahak palapit sa apartment ni Elara ay isang pasubo sa kanyang pagpipigil. Ang kanyang isip ay naglilista ng lahat ng dahilan kung bakit ito ay isang malaking pagkakamali ang kanyang asawa, ang kanyang reputasyon, ang kawalang mali siyang babaeng katabi niya. Ngunit ang kanyang katawan at kaluluwa ay may ibang sinasabi. Ang pagkauhaw niya kay Elara ay hindi na isang simpleng atraksyon. Ito ay isang pangangailangan, isang bagay na tila kailangan niya para muling makahinga. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya rito, sa anino ngang mukha nito sa dilim, at ang bawat sulyap ay lalong napapahina sa kanyang determinasyon. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa tapat ng simpleng apartment ni Elara, ang sandali ng katotohanan ay dumating. Ito na ba ang katapusan? Isang simpleng salamat at maingat ka? Ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano. Sa sandaling ipinapatay na ni Adrian ang makina, ang langit ay biglang bumuhos. Hindi isang simpleng ambon, kundi isang malakas, marahas na buhos ng ulan na tila naglalayong ikulong silang dalawa. Ang tunog ng pabagsak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay malakas at nakakabingi, lumilihang ng isang padangang ingay na lalong nagiwalay sa kanila mula sa lahat ng nasa labas. Pinatay ni Adrian ang makina. Sa katahimikang sumunod, na binabasa lamang ng malakas na patak ng ulan, wala ng takasan. Wala ng dahilan. Lumingon si Adrian kay Elara.
Ang tingin sa kanyang nga mata ay hindi na lamang paknanasa. Ito ay isang desperadong paksusumamo. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan, ngunit may bigat ng isang desisyong hindi na mababawi, inilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga, at hinalikan niya ito. Ang halik ay hindi marahan, ito ay gutom, puno ang lahat ng salitang hindi nila masabi, lahat ng tensyong kanilang inipon sa mga nakdaang linggo. Ito ay may lasa ng alak, ng ulan, at ng isang matagal ng pinipigilang pangungulila. Sa unang sandali, si Elara ay nanlaban. Ang kanyang nga kamay ay itinukot niya sa dibdib ni Adrian, isang pagtatangkang itula ito palayo. Adrian. Teka, hindi po tama to. Ang kanyang halos paus na bulong. May asawa po kayo. Ang nga salitang iyon, ang huling tanggulan ang kanyang katinuan, ay tila walang epekto. Sa halip na huminto, lalong idiniin ni Adrian ang kanyang ngalabi, at bumulong siya sa pagitan ng kanilang ngahalik. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ngang pihati. Alam ko. Patawarin mo ako, Elara. Pero hindi ko na kaya. Ang desperasyon sa kanyang boses ang siyang tuluyang bumasa sa lahat ng natitirang pagtutol ni Elara. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanunula ay dahan-dahang gumapang paayat, kumapit sa kanyang damit, sa kanyang mga balikat, hanggang sa batok nito, hinihila ito palapit sa halip na palayo. Ang kanyang makprotesta ay nalunok sa isang halik na ngayon ay tinutugunan na rin niya ng may parehong baksi at pangangailangan. Huminto si Adrian, pareho silang humihingal. Tumingin siya sa paligid. Alam niyang hindi nila maaring gawin ito dito. Sumama ka sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay desidido. Muli niyang pinaanda ang sasakyan at mabilis na umikot, hindi na pabalik sa ruta nga uyan, kundi pabalik sa matatayo at sa mga oras na iyon ay halos walang taong gusalingang Makati. Pabalik sa nag-isang lugar na may tuturing nilang kanila lamang, ang kanyang opisina. Ang opisina sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng isang malakas na bagyo, ay isang ibang nilalang. Ito ay madilim, tahimik, isang hawlang gawa sa salamin na nakabitin sa langit. Ito ang naging templo ang kanilang kasalanan. Dinala niya si Elara sa leather na sofa. At doon, sa ilalim ng malabong liwanag mula sa siyudad, sinimulan niya ang isang marahan at halos mapitagan na ritual. Isa-isa niyang tinanggal ang butones ng kanyang puting blusa. Nang ito'y bumaksa, lumitaw ang isang simple ngunit malinis na puting bra na gawa sa latsa. Hindi ito ang uri ng kasuotang panloob na sexy at mapangakit. Ito ay ang kasuotan ng isang dalagang walang malisya, na lalong nagpatindi sa kabanalan at kasalanan ng kanilang ginagawa. Ang ganda mo, bulong niya habang ang kanyang nga daliri ay marahang gumagapang sa kanyang balikat, sa kanyang lig, nagiwan ng landas ng nangingini na balat. Ang bawat paktutol na namutawi sa bibig ni Elara ay mahina na at walang lakas, isang bulong na kinakain ng kanyang sariling nga daing. Adrian, parang awa mo na. Tama na po. Ngunit ang kanyang katawan ay isang taksil, yumuyukot at sumasagot sa bawat haplos at halik ni Adrian. Hinahalikan siya ni Adrian sa kanyang lig sa kanyang balikat habang bumubulong, Elara, ang bango mo. Ang kanyang amoy, isang amoy ng kalinisan at kabataan, ay tila isang pabangong lalong nakpapaalap sa kanyang nagumapaw na pagnanasa. Ang tunog ng bagyo sa labas ay naging musika ng kanilang pag-isa. Ang mahihinang daing ni Elara, ang mabibigat na pahinga ni Adrian, ang kaluskos na mga damit na bumabaksa sa sahig, at ang langit-nit ng leather na sofa lahat ay humalo sa malakas na pakpata ng ulan sa bintana. Ang kanilang paisa ay isang bagyo sa sarili nito, isang marahas at matagal nang kinikimkim na pagsabok ng damdamin na sa wakas ay natakpuan ang kanyang pisikal na kapahayagan sa gitna ng gabing iyon. Ang unang gumising kay Elara ay hindi liwanag, kundi pakiramdam. Ang pakiramdam ng init mula sa isang katawang nakadikit sa kanyang likuran, ang bigat ng isang braso na nakayakap sa kanyang baywang, at ang amoy ng isang lalaki, ng mamahaling pabango na hinaluan ng sarili nitong natatanging halimuyak, na ngayon ay tila nakaukit na sa kanyang pandama. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mamata. Ang una niyang nakita ay ang madilim na tela ang Amerikana ni Adrian na ipinangkumot nito sa kanilang dalawa. Pagkatapos, ang malawak na bintana. Wala na ang bayo. Ang langit ay isang malambot na kulay abo, na may bahid ng kulay rosas sa silangan kung saan malapit nang sumikat ang araw. Ang siyudad sa ibaba ay tahimik pa, isang natutulog na higante. At sa katahimikang iyon,
Ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang naalaala ng nakdaang gabi ang marahas na halik sa loob ng sasakyan, ang desperasyon sa mga mata ni Adrian, ang paalis niya ng kanyang damit, ang pakiramdam ng balat nito sa kanyang balat. Isang nakakapasong alon ng kahihiyan ang biglang bumalot sa kanya, mas matindi pa kaysa sa init ng katawan ni Adrian. Ano ang nagawa ko? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ang dalagang probinsyana na may busila na pangarap ay naglaho sa loob ng isang gabi. Sa kanyang kinahihigaan, sa magabisik nga isang lalaking may asawa, siya ay naging isang krida, isang mga agaw, ang kontrabida sa isang kwentong hindi dapat sa kanya. Sinubukan niyang marahang alisin ang braso ni Adrian para makabangon nang hindi ito magising, ngunit sa kanyang bahagyang paggalaw, lalo itong humigpit ng yakap. Elara, ungol nito sa kanyang pagtulo, ang pangalan niya ay isang dasal sa mga labi nito. At ang simpleng, walang malay na kilos na iyon ay napatigil sa kanya. Sa gitna ng naumapaw na pagsisisi, isang salungat na damdamin ang sumibol isang matamis at nakakadurok-pusong pakiramdam. Kailanman sa buong buhay niya, ngayon lamang niya naramdaman na may isang taong ganito kadesperadong ayaw siyang pakawalan. Nang tuluyan ng magising si Adrian, ang kanilang nga mata ang unang natakpo. Walang salitang namagitan, tanging isang mabigat na katahimikan na puno nga tanong na pareho nilang kinatatakutang sagutin. Ano na ngayon? Ang mukha ni Adrian sa liwanag ng umaga ay walang bakas na tagumpay. Ito ay malumanay, puno ng isang malinaw na pagsisisi. Ngunit kasabay nito, isang hindi may kakailang lambing habang nakatitik ito sa kanya. Siya ang unang bumasa sa katahimikan, ang kanyang boses ay paos at mababa. Elara, ayos ka lang ba? Hindi makasagot si Elara. Sa halip, maluhang hindi niya napigilan ang nasimulang mamuo sa kanyang nga mata ay isa-isang pumata sa kanyang pisngi. Mga luha nga pagsisisi, takot, at isang kakaibang kaligayahan na lalong napagulo sa kanyang isipan. Ang reaksyon ni Adrian sa kanyang maluha ang lalong bumasa sa kanyang puso. Hindi ito nagalit o naging depensibo. Marahan nitong itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang maluha gamit ang kanyang hinalaki. Shh! Huwag kang umiyak. Dahan-dahan silang bumangon at sa gitna ng kahihiyan, tinulungan siya ni Adrian na hanapin ang kanyang nakalat na damit. Ang kilos ay puno NG pag-aalaga, hindi NG pagnanasa. Tinulungan pa siya nitong isara ang isang butones ng kanyang blusa na hindi niya may sara dahil sa panginginit ng kanyang makamay. Ang kanilang mga daliri ay muling nadampi, at ang simpleng paalagang iyon ay mas nakakawasa sa kanyang determinasyon kaysa sa baksik ng pagnanasa kagabi. Naramdaman niyang hindi lamang ito pagnanasa para kay Adrian. Mayroon itong pagmamalasakit. Nang mayayos na nila ang kanilang mga sarili, tumiti ito sa kanya ng may lungkot. Patawarin mo ako, Elara, sabi nito, at alam niyang taos puso iyon. Hindi ko dapat hinayaang mangyari ito. Sinamantala ko ang kahinaan mo. Umiling si Elara. Sa wakas ay natakpuan ang kanyang boses. Dalawa po tayo, bulong niya. Inaako ang sarili niyang parte sa kasalanan. Maghintay ka dito, sabi ni Adrian. Naglakad ito patungo sa kanyang mesa, binuksan ang isang drawer, at may kinuha mula sa loob, isang maliit at eleganteng kahon. Lumapit itong muli sa kanya at inilagay ang kahon sa kanyang nanginginig na palat. Tanggapin mo ito. Naguguluhang binuksan ito ni Elara. Sa loob ay isang manipis na gintong kwintas na may isang maliit na diamante, kumikinang sa liwanag ng umaga. Ito ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng alahas na pagmamay-ari niya sa buong buhay niya. Hindi ko po ito matatanggap, mabilis niyang sabi. Pakiramdam niya, ito ay isang kabayaran. Ngunit umiling si Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Pakiusap. Isang maliit na paraan lang ito para sabihing nagsisisi ako. Para ipakita sa iyo na ang nangyari kagabi ay may kahulugan, na hindi ito isang murang bagay. Ang kabalintunaan ng kanyang nga salita ay nakpakirot sa puso ni Elara. Sa huli, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang palat, hawa ang kahon. Ang regalong iyon ang naging simbolo ng kanilang komplikadong sitwasyon, isang tanda ng pagmamahal, isang simbolo ng pagsisisi, at isang transaksyon, lahat sa isang bagay. Ang araw ay sumikat na, at ang siyudad ay gising na. Ang kanilang ninakaw na oras sa loob ng madilim na opisina ay tapos na. Hinatid siya ni Adrian pauwi. Ang sasakyan ay muling binalot ng katahimikan, ngunit ibang-iba na ito sa katahimikan kagabi.
Ito ay isang katahimikang may bigat, puno ang isang sikretong sila lamang dalawa ang nakakalam. Bago siya bumaba, hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Sa opisina, kailangan nating mag-ingat. Tumango si Elara. Opo, sir. Ang salitang sir ay kusang lumabas sa kanyang bibig. Isang alaala ng kanilang dating relasyon, at ito'y naiwan ng kakaibang pakiramdam sa kanilang dalawa. Habang naglalakad siya papalayo sa sasakyan, pakiramdam niya ay isa na siyang ibang tao. Ang mundo ay pareho pa rin. Ngunit siya ay nagbago na at hindi na may babalik pa. Binuksan niya ang kanyang palat at tiningnan ang kahon ng kwintas. Isang maganda at mabigat na sikreto. Ang kanilang relasyon ay isa na ngayong matamis, mapanganib, at nakakalasing na kasinungalingan na kailangan nilang panindigan sa araw-araw. Ang masumunod na linggo at buwan ay naging isang masalimo na dula nga pagkukunwari. Sa ilalim ng maliwanag na fluorescent na ilaw en opisina, walang nagbago. Si Ginoong Adrian de Marco pa rin ang kinatatakutan at iginagalang na CEO, ang kanyang boses ay laging may bigat ng autoridad. At si Elara Sandoval ay ang kanyang pa rin ang kanyang tahimik, mahusay, at halos hindi napapansing kalihim. Ang kanilang profesionalismo ang kanilang naging pinakamahusay na pinatatagwan, isang perpektong maskara para sa nag-alap na sikretong itinatago nila. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, isang ibang mundo ang nabubuhay, isang mundong binubuo ng maninakaw na sulyap, mapalihim na ngiti, at mga text message na napapakaba sa dibdib ni Elara habang nakukunwaring abala sa kanyang mga papeles. Ang isang simpleng padampingang kanilang mga kamay sa paabot ng isang dokumento ay mayroon ng kahulugan. Ang isang tingin mula sa kabilang panig ng silid ay sapat na upang mapadala ng kuryente sa kanilang mga katawan. Sila ay dalawang aktor sa isang entablado, gumaganap sa kanilang nga papel ng walang mali, habang ang tunay na kwento ay nagaganap sa kanilang nga mata. Ang kanilang mapakikita ay hindi na bunganggang biglaang pananasa. Ang ito ay maingat ng pinaplano, bawat detalye ay isinasaayos upang maiwasan ang anumang hinala. Gagamit si Adrian ng isang hiwalay na telepono para tawagan si Elara. Ang boses niya sa kabilang linya ay hindi na boses ng kanyang amo, kundi boses ng kanyang mangingibig. Ang kanilang takpuan. Ang marangyang paisa ng 5-star hotel sa iba't ibang panig ng siyudad. Ang nga silid na iyon ang naging kanilang santuaryo. Sa loob nga matataas na pada na iyon, sa malalambot na kapet at malalamig na kumot, malayo sila. Doon, hindi siya ang asawa ni Isabel de Marco, at hindi rin siya ang simpleng dalaga mula sa probinsya. Sila lamang si Adrian at si Elara. Mayroon na silang ritual. Laging nauna si Adrian, inihahanda ang silid na parabang isang sagradong lugar. Minsan ay may dala itong isang boteng mamahaling alak, minsan naman ay pakain mula sa paborito niyang restaurant. Darating si Elara pagkatapos, ang kanyang puso ay dumadagundong sa pinahalong takot at pananabik habang paakyat sa elevator, nagdadasal na sana'y walang makakilala sa kanya. Ngunit sa sandaling isara niya ang pinto ng silid, lahat ng takot na iyon ay naglalaho. Ang maingay na mundo sa labas ay nawawala, at ang tanging natitira ay ang init na gayakap ni Adrian at ang pangako ng ilang oras na para lamang sa kanila. Kasabay ng paglalim ng kanilang relasyon ang unti-unting pagbabago ni Elara. Ang pagmamahal at atensyon ni Adrian ay tila isang tubig na nagdidili sa isang bulaklak na matagal nang natutuyo. Nagsimula ito sa mga regalo. Hindi lamang ito basta mga regalo. Ang mga ito ay mga bagay na tila pinili upang hubugin siya sa isang bagong katauhan. Mga damit na gawa sa sutla na yumayakap sa kanyang katawan, mga sapatos na may takong na nakbibigay sa kanya ng dagdag na tangkad at kumpiyansa, at higit sa lahat, ang mga delikado at mapangakit na kasotang panloob. Naalala pa ni Elara ang unang beses na binigyan siya ni Adrian ng isang itim na kahon na may lasong seda. Salo ay isang set ng lingerie na gawa sa itim na lasa, napakanipis at halos wala kang mahawakan. Ang una niyang naramdaman ay hiya. Ito ay malayong-malayo sa kanyang simple at puting cotton na damit na panloob. Ngunit sa paudot ni Adrian, isinuot niya ito sa harap ng malaking salamin sa banyo ng hotel. At sa kanyang pagtataka, isang ibang babae ang tumitik pabalik sa kanya. Isang babaeng may kumpiyansa, isang babaeng may alam sa kapangyarihan ng kanyang alindog. Sa ilalim ng itim na lase, ang kanyang dibdib, na dati itago sa maluluwa na blusa, ay tila dalawang perpektong burol na naaanyaya ng haplos. Ang palabas na pababagong iyon ay sinabayan ng isang panloob na transformasyon.
Dahil sa pagsamba ni Adrian sa kanyang katawan, natutunan din niyang mahalin ito. Natuto siyang maklakat ng may halong pagmamalaki, natutong maayos ngang kanyang buhok sa paraang lalong napapalitaw, sa ganda ng kanyang muha, at natutong maglagay ng kaunting kolorite na nakbibigay diin sa kanyang mga mata at labi. Ang dating mahiyaing dalaga ay dahan-dahang nagiging isang babaeng nakakaalam ng kanyang kagandahan at hindi na natatakot na ipakita ito kahit nasa isang lalaki lamang. Sa tuwing bibigyan siya ni Adrian ng isang bagong damit, isang hapit na damit na gawas sa sutla, nasisiyahan itong panorin kung paano ito lalong napapatingkat sa kanyang maliit na baywang at bilugang balakang. Ngunit ang kanilang mundo ay hindi lamang puno ng pisikal na pagnanasa. Sa matahimik na sandali pagkatapos ng kanilang paisa, habang nakahiga sila sa mabraso ng isa-isa at pinapanood ang nga ilaw ng siyudad, sila ay nag-usap. Dito, ikinuwento ni Adrian ang nga bagay na hindi niya masabi kahit kanino, ang kanyang kabiguan sa negosyo, ang kanyang pagkadismaya sa kanyang buhay, ang kanyang kalungkutan. Si Elara ay naging kanyang tagapakinig, kanyang kakampi, ang kanyang takasan. At para kay Elara, ito ang pinakamapanganib sa lahat. Dahil hindi na lamang ito tungkol sa mahali o sa init ng katawan. Siya ay unti-unti nang nahuhulog, hindi lamang sa pagnanasa, kundi sa pag-ibig. Nagsimula siyang maniwala, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang lihim na mundong ito na binuo nila ay maaring maging kanyang tunay na mundo balang araw. Sa isang pagkakataon, habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng hotel, ang maganda at nakbagong babae na nakaswat ng alahas at damit na bigay ni Adrian, pinayagan niya ang kanyang sarili na mangarap. Nangarap siyang balang araw, hindi na niya kakailanganing bumalik sa kanyang maliit na apartment. Nangarap siyang balang araw, ang pagising sa tabi ni Adrian ay hindi na isang ninakaw na sandali, kundi isang pang-araw-araw na katotohanan. Isang maganda at mapanganib na pangarap na alam niyang sa simula pa lang ay nakatadhana ng mabasa. Ang kanilang relasyon, na nagsimula sa isang tasang kape at sumiklap sa isang gabing binuhusan ng ulan, ay pumasok na ngayon sa isang bagong yugto. Hindi na ito isang simpleng lihim. Ito ay naging isang alternatibong realidad, isang mundo na kanilang binuo na hiwalay sa lahat. Ang nga hotel, na dati nilang kalungan, ay naging masyadong panandalian at walang buhay para sa lumalalim na ugnayan nila. Isang araw, inabot ni Adrian kay Elara ang isang susi. "Sawa na ako sa mahotel," sabi nito. "Gusto ko ngang isang lugar na matatawa nating atin." Ito ay isang susi sa isang marangyang service apartment sa isang condominium na hindi gaanong kapansin-napansin. Nang unang pumasok si Elara sa lugar na iyon, ang kanyang hininga ay tila ninakaw. Hindi ito isang simpleng silid. Ito ay isang tahanan. Mayroon itong maliit na kusina, isang sala na may malambot na sofa at makapal na alpombra, at isang silid tulugan na may malaking bintana kung saan tanaw ang buong siyudad. Ang bawat sulok ay pinili ni Adrian, mula sa maunan hanggang sa kulay ng makurtina. At sa gitna ng lahat, naramdaman ni Elara ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi na ito isang simpleng libangan para kay Adrian. Ang apartment na ito, ang susing hawak niya ngayon, ay isang testamento sa isang bagay na mas permanente, mas malalim, at sa makatuwid, mas mapanganib. Sa bagong santuaryong ito, ang dinamika sa pagitan nila ay nagbago. Hindi na si Elara ang dating mahiyaing dalaga na naghihintay lamang sa makilos ni Adrian. Ang babaeng isinasama ni Adrian sa apartment na ito ay ang babaeng siya mismo ang lumikha, isang babaeng may tiwala sa sarili, na alam na ang sarili nitong halaga at kapangyarihan sa pusong lalaking ito. Isang gabi, nauna siyang dumating sa apartment. Sa halip na maghintay, siya ang nahanda. Pinuno niya nga yelo ang mga baso, nagbukas ng isang bote nga alak, at ipinatuto ang malamyos na musika. Isinuot niya ang isang robe na gawa sa pulang sutla, isa sa mga regalo ni Adrian, at hinintay niya ito sa sala, ang mailaw ay bahagyang nakapatay. Pagpasok ni Adrian, pagod mula sa isang maghapong pagpupulong, natigilan ito sa kanyang nakita. Ang Elara na sumalubong sa kanya ay hindi ang kanyang kalihim. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay may mga matang na alab, ang kanyang mga labi ay may mapangakit na ngiti. Siya ang lumapit, hindi si Adrian. Siya ang kumuha ang briefcase nito, at siya ang marahang naktanggal ng kurbata nito. Ang bawat kilos niya ay dahan-dahan, sinasadya, isang sayaw ang pangakit na natutunan niya mula mismo sa lalaking nasa kanyang harapan. "Mukhang pagod ka," bulong niya,
Ang kanyang mga daliri ay marahang nalakbay mula sa kwelyo ni Adrian pababa sa mga butones ng damit nito. Nagulat si Adrian sa kanyang katapangan, ngunit ang pagkagulat na iyon ay mabilis na napalitan ng isang naumapaw na pananasa. Ang dating inosenteng kordero ay isa na ngayong leong babae, at ang larong ito ay lalong naging kapanapanabik. Dinala niya si Adrian sa silid tulugan, kung saan ang nga ilaw ing siyudad ay naksisilbing libu-libong kandila. Ang pag-isa nila ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ang una ay isang pasuko sa tukso, ito naman ay isang pakdiriwang ng kanilang kasalanan. Wala nang paaalinlangan, wala nang patutol, ang naroon na lamang ay dalawang katawang uhaw na uhaw sa isa't isa. Ang roba ay marahang bumaksa mula sa kanyang balikat, inilalantad ang kanyang katawan na balot sa itim na alas na tila ginawa para lamang sa mga mata ni Adrian. Ang kanilang ngahali ay marahas at hayo, ang kanilang kamay ay ganit na naglalakbay, bawat isa ay gustong kabisaduhin ang bawat pulgada ng katawan ng isa. Sa gitna ng kanilang naalap na pag-isa, hinawakan ni Adrian ang kanyang mukha, pinilit na salubungin ang kanyang mata, ang kanyang paghinga ay mabigat at halos putol-puto. Sabihin mo ang pangalan ko, Elara, utos niya, ang kanyang boses ay puno ng isang desperadong pangangailangan na marinig ito. Sabihin mo sa akin na sa akin ka lang, hindi na ito isang simpleng pisikal na paknanasa. Ito ay isang paknanais na angkinin hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Tumingin si Elara sa kanyang mata, at sa gitna ng nagumapaw na kaligayahan, isang deklarasyon ang kumawala sa kanyang labi, hindi bilang isang paksuko, kundi bilang isang kusang loob na pag-alay. Sayo lang ako, Adrian, sayo lang ako, daing niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. Ang kanyang paamin ay tila isang gatong na lalong naksindi sa apoy na naglalagablap sa pagitan nila. Ang kanilang pag-iisa ay naging isang bagyo, isang marahas na sayaw nga katawang matagal nang nakahiwalay at sa wakas ay muling natakpo. Ang madaing ni Elara ay hindi natuno ng patutol na naging kaligayahan. Ito ay ang dalisay na tuno ng sukdulang kasiyahan. Ang maungol ni Adrian ay sagot sa bawat paggalaw niya. Sa ilalim ang kumikinang na siyudad, sa loob ng kanilang lihim na pugat, kinalimutan nila ang lahat, ang asawa, ang mapatakaran, ang bukas. Sa sandaling iyon, ang tanging totoo ay ang init ng kanilang mga katawan at ang tibok ng kanilang mga pusong sabay na tumitibok sa iisang ritmo. Nang ang bagyo ay humupa, at ang tanging natira ay ang banayat na pahinga at ang pawis ng mga katawan, sila inanatiling makayakap. Hinahaplos ni Adrian ang kanyang buhok habang nakasandal ang ulo nito sa kanyang dibdib. Sa katahimikan na iyon, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Elara, isang pakiramdam ng paari na hindi niya panaramdaman kailanman. Sa silid na ito, sa mga bisik ni Adrian, ang ilusyon ay perpekto, pakiramdam niya ay siya ang nararapat na kahati nito sa buhay, ang kanyang kapareha, ang kanyang lahat. Isang magandang ngunit marupok na ilusyon na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan, isang ilusyon na pareho nilang alam na hindi maaring magtagal, ngunit sa sandaling iyon, ay pinili nilang paniwalaan ng buong puso. Ang kanilang lihim na mundo, na itinayo sa mga marangyang silid ng hotel at sa kanilang pribadong apartment, ay naging napaka-comfortable para sa kanila. Ang panganib na dati nagpapakaba sa kanilang mga dibdib ay naging isang pamilyar na kiliti na lamang, isang pampalasa sa kanilang mga ninanakaw na sandali. Naging kampante sila. Sa opisina, ang kanilang makilos ay naging mas mapangahas. Isang marahang haplos sa likod ni Elara habang ito'y abala sa kanyang computer, isang maliit na regalong palihim na iniwan sa kanyang mesa, isang halik na idinadapo sa hangin kapag sigurado silang walang nakatingin. Sa loob ng kanilang bula, pakiramdam nila ay hindi sila kayang abutin ng kahit sino, lalo na ng naiisang taong may karapatang sumira sa lahat ng ito. Ngunit sa marangyang bahay ng De Marco, ang bula ay matagal nang may butas. Si Isabel De Marco ay hindi isang tanga. Napapansin niya ang pagbabago sa kanyang asawa. Si Adrian ay madalas nang nag-overtime. Ang dati pagod at iritableng lalaki ay tila mas masigla ngayon, ngunit kasabay nito, mas malayo ang isip. May mga pagkataong may naamoy siyang ibang pabango sa mga damit nito, isang matamis at bulala na amoy na hindi kanya. At ang pinakamahalaga sa lahat, napapansin niya ang kawalan ng interes ni Adrian sa kanilang buhay sosyal, isang bagay na dati mahalaga para sa kanilang imahe. Si Isabel ay isang matalinong babae, at ang lahat ng piraso ang palaisipan ay nagsasabing isa lamang ang nawawalang bahagi, may ibang babae.
Ang paghaharap ay nangyari sa isang hapon na hindi nila inaasahan. Karamihan sa mga empleyado ay naksiuwian na. Sina Adrian at Elara na lamang ang naiwan, ginagamit na naman ang trabaho bilang dahilan upang manatili sa kumpanya ng isa't isa bago tumuloy sa kanilang lihim na pugat. Sa sobrang kampante, si Adrian ay lumabas ng kanyang opisina at pumunta sa lugar ni Elara. Itinukot niya ang dalaga sa isang filing cabinet, sa isang puwesto na tago mula sa pangunahing pasilyo ngunit kitang-kita mula sa pribadong elevator. Hindi niya ito hinahalikan, ngunit ang kilos ay hindi may kakailang matalik. Inalis niya ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Elara. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo, at may ibinubulong siyang matatamis na salita. Napapikit si Elara, ninamnam ang sandali, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. At sa gitna ng perpektong sandaling iyon, isang tuno ang bumasa sa lahat. Isang malinaw na ding mula sa pribadong elevator. Isang tuno na bihirang marinig, isang tuno na para lamang kay Adrian, sa mga miyembro ng board, at sa kanyang asawa. Sabay silang napamulat. Mabilis silang nahiwalay, ngunit huli na ang lahat para makmukhang natural. Nakita ni Elara ang biglaang pamumutla sa mukha ni Adrian, ang takot na gumuhit sa mga mata nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Adrian, ngunit nabasa ni Elara ang paggalaw ng malabi nito, isang pangalang napatigil sa paikot ng kanyang mundo, Isabel. Ang adrenaline ay bumuhos sa kanyang sistema na parang malamig na tubig. Ang mayaba sa labas ang matinis at desididong tunok ng mamahaling takong sa sahi na marmol ay papalapit na. Walang oras para tumakbo si Elara patungo sa pangunahing labasan. Sa isang iglap, kumilos si Adrian. Hinawakan niya ang braso ni Elara at halos itula ito patungo sa maliit na pantry at bodega sa tabingan niyang opisina. Pumasok ka diyan, utos niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pakasindap. Huwag kang lalabas. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Bago pa man makasagot si Elara, isinara na ni Adrian ang pinto. Naiwan si Elara sa dilim. Ang silid ay maliit, masikip, at amoy luma ng kape at mga panlinis. Itinulak niya ang kanyang sarili sa pader, ang kanyang puso ay kumakalabo sa kanyang dibdib ng napakalakas, sa takot na baka marinig ito sa labas. Nanginginig, sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto, at dun, nakita niya ang multo ng katotohanan. Pumasok si Isabel de Marco. Siya ay elegante, perpekto ang tindi, suot ang isang damit na halatang libu-libo ang halaga. Ang bawat kilos niya ay may autoridad. Tumingin siya sa paligid na tila paari niya ang lahat, at sa isang masakit na paraan, paari niya, siya ang legal, ang tama, ang asawa. At si Elara, na natatago sa isang madilim at maruming bodega, ay hindi kailanman naramdaman na siya'y isang magnanakaw na tulad ng sandaling iyon. Ang boses ni Isabel ay hindi pasigaw. Ito ay kalmado, matalim, at puno nga sarkas mo na tumatagos hanggang buto. Nagtatrabaho ka na naman ng later, Adrian. Simula nito. Mukhang napakasipa mo nitong nga nakaraang buwan. Siguro ay inspirado mo. Ang pagdidiin sa salitang inspirado ay isang direktang sampal. Galing ako sa paborito mong alaheria kanina. Nabanggit ng manager na bumili ka raw ng isang magandang kwintas na may diamante ilang buwan na ang nakalipas. Nakakapagtaka, dahil noong isang buwan lang ang kaarawan ko, at isang libro lang ang binigay mo sa akin. Sa pagbanggit ng kwintas, napahawa si Elara sa kanyang lig, kung saan nakatago ang kwintas sa ilalim ng kanyang blusa. Ang regalo na dati simbolo ng pagmamahal ay isa na ngayong ebidensya ng kanyang kasalanan. Corporate gift lang yun, Isabel, narinig niyang sagot ni Adrian, ang boses nito ay pilit at halatang nagsisinungaling. Isang tawang walang saya ang pinakawalan ni Isabel. Siyempre, ang galing mong maksinungaling, Adrian. Noon. Pero ngayon, hindi na. Sabihin mo na lang sa akin, sino siya? Sa pagkarinig nga salitang iyon, ang buong mundo ni Elara ay gumuho. Ang bula ngang pantasya na kanilang binu ay pumutok ng walang tunog, ngunit ang pinsala ay nakakabingi. Siya lang si siya. Isang babaeng walang pangalan, walang mukha. Ang maganda at pribadong mundo nila ay biglang naging isang marumi at nakakadiring kwento ng pangangaliwa. Ang tamis ng kanilang paibigan ay napalitan ng isang mapait na lasa ng katotohanan sa kanyang bibig. Ang takot at kahihiyan ay tila isang kamay na sumasakal sa kanya, at sa loob ng madilim na bodega na iyon, sa unang pagkakataon.
Tunay na naintindihan ni Elara ang kanyang lugar sa buhay ni Adrian. Siya ang sikreto, siya ang kasalanan, siya ang anino na kailanman ay hindi maaring tumapa sa liwanag. Ang insidente sa opisina kasama si Isabel ay nagiwan ng isang lamat sa perpektong bulan na kanilang binuo. Ang lamat na yun, sa paglipas ng mga araw, ay unti-unting lumaki hanggang sa tuluyan nitong basagin ang lahat. Ang kanilang lihim na mundo, na dati isang mainit na kanlungan, ay naging isang malami at mapanganib na lugar. Ang bawat pagtuno nga elevator sa opisina ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Elara. Ang bawat pagdaan ngang isang babaeng naka-eleganteng damit ay napapaalala sa kanya ng matalim na tingin at boses ni Isabel. Ang opisina, na dati entablado ang kanilang nga ninanakaw ng ngiti, ay naging isang hawla kung saan pakiramdam niya palagi siyang pinagmamasdan. Pati ang kanilang mapakikita sa kanilang pribadong apartment ay nabago. Ang dating payapang santuaryo ay nabalot na anino ang takot. Ang kanilang mapagtatali ay naging mas desperado, tila isang pilit na pagtatangkang buhayin ang dating mahika sa pamamagitan ng mas matinding pagnanasa. Ngunit kahit sa mga bisik ni Adrian, hindi na niya maramdaman ang dating kapayapaan. Ang multo ng totohanan ang katotohanang siya ang kabit, ang sikreto, ang kasalanan ay palaging naroron, isang malamig na presensya sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ang takot at pealinlangan, isang bagay ang naging malinaw para kay Elara. Isang gabi, habang nakahiga siyang mag-isa sa kanyang maliit na apartment, malayo sa karangyaan ng kanilang lihim na pugat, hinarap niya ang katotohanan sa kanyang sarili. Ang nararamdaman niya para kay Adrian ay hindi na isang simpleng pagkahumaling o pagnanasa lamang. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na malalim, masakit, at buo. At dahil sa pag-ibig na iyon, ang pagiging isang sikreto ay hindi na sapat. Ito ay naging isang parusa, isang mabagal na pagpapahirap sa kanyang kaluluwa. Ang pagtatago sa dilim kasama si Isabel ay nabigay diin sa isang bagay na pilit niyang winawaksi sa kanyang isipan. Habang siya ay natatago, ang asawa nito ay malayang nakatayo sa liwanag, sa tabi ni Adrian. Sa mundong hindi siya kailanman magiging bahagi. Hindi na niya kaya ang ganito. Ang bawat araw ay isang pakukunwari. Ang bawat gabi ay puno ng pangamba. Ang pagmamahal niya kay Adrian ay humihingi ng higit pa. Humihingi ito ng totohanan, ng pag-asa, ng isang kinabukasan. At sa gabing iyon, nagdesisyon siya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang itanong. Kahit pa ang sagot na matatanggap niya ay ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Para sa kanyang sariling katinuan, para sa paggalang sa kanyang sarili, kailangan niyang tapusin ang paglalakbay na ito sa dilim. Pinili niya ang kanilang lugar, ang apartment na sumisimbolo sa lalim ng kanilang relasyon, bilang lugar ng kanilang pag-usap. Hinintay niya ang isang sandalingang kapayapaan, pagkatapos ng kanilang pag-iisa, habang sila'y makayakap at ang tanging maririnig ay ang kanilang napahinga. Sa sandaling iyon, kung kailan ang kanilang nga depensa ay nakababa at ang kanilang nga puso ay bukas, kinalap niya ang lahat ng natitira niyang lakas ng loob. Hinarap niya si Adrian, ang kanyang nga mata ay isang pinahalong pag-asa at takot. Adrian, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal kita. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya, ang nga salitang iyon ng buo at malinaw. Ang tatlong salitang iyon ay lumutang sa hangin sa pagitan nila, may bigat at kapangyarihan. Nakita niya ang pagkagulat sa mata ni Adrian, na mabilis na napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Bago pa man ito makasagot, napatuloy siya. Mahalaga ba ako sa iyo, higit pa sa isang sikreto? At pagkatapos, ang tanong na babago sa lahat. Ano ba talaga tayo, mayroon bang tayo? Sa hinaharap? Ang matanong na iyon ay tilam nga batong ibinato sa isang tahimik na lawa, lumilihang nga alon na sumira sa lahat ng ilusyon. Ang naging sagot ni Adrian ay hindi mga salita, kundi isang nakakabinging katahimikan. Nakita ni Elara kung paano ito umiwas ng tingin, kung paano nawala ang init sa mata nito. Dahan-dahan itong bumangon mula sa kama, kinuha ang kanyang roba, at naglakad patungo sa malaking bintana, tinalikuran siya. At ang simpleng kilos na iyon, ang pagtalikod na iyon, ang siyang pinakamasakit na sagot sa lahat. Naksalita si Adrian, ngunit ang kanyang maksalita ay walang laman, mapaiwas. Elara, alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin, komplikado ang lahat, ikaw ang kaligayahan ko. Mga salitang maganda pakinggan, ngunit walang pangako. Walang iwanan ko siya para sa iyo.
Walang maghintay ka lang. Walang tayo ang makakatuluyan. Ang bawat salitang hindi niya sinabi ay isang punyal na bumaon sa puso ni Elara. Nakatitik lamang si Elara sa likod nito, sa malapat nitong mga balikat na tilepasan ang buong mundo. Asa sandaling iyon, nakita niya si Adrian sa tunay nitong anyo. Isang lalaking nakakulong sa isang gintong hawla na siya mismo ang gumawa. Isang lalaking sabik sa kalayaan ngunit takot na iwan ang kanyang hawla. Gusto niya si Elara bilang kanyang takasan, hindi bilang kanyang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi isang biglaang sampal, ito ay isang mabagal na pagdurok sa kanyang pagkatao. Walang kinabukasan. Walang sila. Siya ay isang magandang kabanata lamang sa librong buhay ni Adrian, habang para sa kanya, si Adrian na ang naging buong libro. Ang maluha ay walang tigil na dumaloy sa kanyang nga pisngi, ngunit wala ni isang hikbi ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tahimik na pagkasawi. Salop ngang silit na iyon, kung saan binuo niya ang lahat ng kanyang nga pangarap, doon din namatay ang nga ito ng walang tunok. Ang maganda at lihim na mundong kanilang itinayo ay gumuho at naging abo, at sa gitna ngang guho, naiwan siyang maisa. Walang salitang namagitan sa kanila matapos ang gabing iyon. Hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsabi na ang lahat. Kinabukasan. Hindi na pumasok si Elara sa trabaho. Hindi siya nakpaalam, hindi siya tumawag. Ang kanyang paklisan ay kasing tahimik ng kanyang pakdating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na paasa ang dala niya sa kanyang paalis, kundi isang basa na puso at isang bigat sa kanyang kaluluwa na habang buhay niyang dadalhin. Bago umalis ng siyudad, sa huling pagkakataon, binalikan niya ang DeMarco Holdings. Ngunit hindi siya umakyat sa kanilang palapag, iniwan niya sa gwardiya sa lobi ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay dalawang bagay. Isang susi sa isang marangyang apartment na hindi na niya kailanman tutuluyan, at isang eleganteng kahon na naglalaman ng isang kumikinang na kwintas na hindi na niya kailanman isusuot. Walang sulat, walang paliwanag. Ang nga bagay na iyon, na dating simbolo ng kanilang pagmamahalan at ng isang pinangarap na kinabukasan, ay isa na lamang nga ebidensya ng isang magandang kasinungalingan. Ang pagsauli niya sa mga ito ay ang kanyang huling kilos ng pagbawi sa sarili. Isang deklarasyon na kahit winasak ni Adrian ang kanyang puso, hindi nito makukuha ang kanyang dignidad. Sumakay siya sa isang bus paalis ang Maynila. Dala ang isang malatang dala niya noong una siyang dumating. Habang pinapanood niya ang unti-anting paliit ng matatayo na gusali sa kanyang bintana, wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging isang malalim na lungkot. Ang babaeng bumalik sa probinsya ay hindi na ang parehong inosenteng dalaga na umalis dito. Ang kanyang nga mata, na dati puno nga pangarap, ay mayroon ng bahid ng karanasang hindi mo mababasa sa malibro. Ang kanyang puso, na dati ibo at walang muwang, ay mayroon ng napila na mapapaalala sa kanya ng tamis at sakit ng isang ipinakbabawal na paibig. Siya ay nabago, hinubok ng apoy ng pagnanasa at binasak ng martilyo ng katotohanan. Kung ang pagbabagong iyon ba ay magpapatata sa kanya o tuluyan siyang wawasak, tanging ang panahon na lamang ang makapagsasabi. Para kay Adrian, ang pagkawalan ni Elara ay hindi isang biglaang kawalan, kundi isang mabagal na pagkamatay ng liwanag sa kanyang buhay. Nang matanggap niya ang kahon mula sa lobby, at nang mabasa niya ang formal na resignation letter na ipinadala ni Elara sa email, isang pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na mas masahol pa kaysa sa galit o lungkot. Nanalo siya. Napanatili niya ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, ang kanyang perpektong buhay. Ngunit sa kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding pagkatalo. Nawala sa kanya ang naisang bagay na naparamdam sa kanya na siya'y buhay. Ang kanyang opisina ay naging isang malamig at walang kaluluwang lugar. Bawat sulok ay may alaala ni Elara. Ang kanyang bakanteng upuan sa labas, ang amoy ngang kape sa pantry, at higit sa lahat, ang leather na sofa kung saan unang nagsimula ang kanilang kasalanan. Ang kanyang buhay ay bumalik sa dating nga walang katapusang pagpupulong, mga pilit na ngiti sa mga social event, at mga gabing umuwi siya sa isang malaking bahay ngunit isang malamig na kama. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay may kasamang isang bagong bigat, ang bigat ng isang multo na hindi siya magawang iwan. Na-interview siya ng mabagong aplikante para sa posisyon ni Elara. Sila ay magaganda, matatalino, at kwalipikado. Ngunit sa bawat mukhang kanyang nakikita, ang mukha ni Elara ang kanyang hinahanap. Hinahanap niya ang parehong kislap ng inosensya sa kanilang mga mata,
Ang parehong sensridat sa kanilang mangangiti, ngunit wala siyang makita. Ang bawat aplikante ay isang masakit na paalala lamang kung ano ang nawala sa kanya, isang bagay na hindi na niya mahahanap pa. Si Adrian de Marco, ang hariing kanyang imperyo, ay isang bilanggo sa kanyang sariling palasyo, habang buhay na hahabuling alaalaing kanyang nawawalang reyna. Isang taon ang lumipas. Isang gabi habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, katulad ng gabing una silang naisa, si Adrian ay nakatayo sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisina. Nakatingin siya sa ibaba, sa walang katapusang agos ng ilaw mula sa masasakyan, bawat isa ay may sariling destinasyon, may sariling kwento. Saan na kaya sa mailaw na iyon si Elara? Nakauwi na kaya ito sa kanilang probinsya? Nakahanap na kaya ito ng bagong buhay? Ng bagong pag-ibig? Napatawat na kaya siya nito? Ang huling tanong na iyon ay isang mahinang bulong na para lamang sa kanyang sarili, isang tanong na lumutang sa hangin at kinain ng ingay ng ulan at ng siyudad. Isang tanong na alam niyang hindi na niya kailanman malalaman ang sagot, sapagkat may makapaibig na, tulad ng isang bagyo, dumarating ng marahas, winawasa ang lahat, at pagkatapos ay naglalaho, nagiwan lamang ng katahimikan, ng pinsala, at ng isang walang hanggang katanungan sa puso ang ganaywan.